Hello mga kabungisngis! Welcome back again to another vlog. For today's video, kokomentan natin tong video na kumakalat ngayon sa social media. Yung nakaraan, inuugnay yung pangalan ni Mayor Isko Moreno kay Neneng B. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. At ito, meron na naman tayong nakita. Yung mga video na to, pinagsama-sama na video ni Mayor Isko Moreno nung siya pa yung mayor ng Maynila. At ngayon, yung kay Neneng B. Dahil si Mayor Isko Moreno uupo sa June 30 bilang mayor pa ng Maynila. And si Neneng B, dumating na lang siya nung panahon ni Mayor Hani Lacuna. Ngayon na lang si Neneng B. Kaya naano ko dito kung bakit pinagsasama yung mga video ni Yorme tsaka ni Neneng B. Panoorin natin at komenta natin to. Kung fake news nga ba. Mayor, the best ka talaga, Mayor. Idol ka namin talaga, Mayor. Mayor, the best ka talaga, Mayor. Yung mga tao, no, talagang sinasabi, the best ka talaga, Mayor, idol ka namin. Talagang the best talaga si Mayor Isko Moreno. Bawal ang negosyo sa bangketa. Ang bangketa ay para sa tao, hindi para sa negosyo. Dagdag ko lang mga kabungisngis, ang bangketa ay ligtas na daanan ng taong bayan. Para safe kang dadaan usually kasi yung mga tao nasasanay dumaan sa may kalsada which is not safe dahil puro mga sasakyan yung mga dumadaan sa kalsada. Dapat ugaliin natin na sa bangketa tayo dumaan. Yan ang isa sa plataforma ni Yorme Isko Moreno na nagustuhan sa kanya ng mga tao. Kung madalas kang Gustong-gusto ng mga tao. Eto, kailan lang to. Tignan nyo, pansinin nyo yung video na ni Mayor Isko Moreno. Then yung video ni Neneng B. Tignan nyo naman yung ano niya, bagong-bago yung ano. Ano ba tawag dito? Video. dumaan sa Carriedo Street malapit sa LRT station, malamang ay narinig mo na ang pangalan ni Neneng B. Ang batang vendor na nagsimula bilang simpleng estudyante na may diskarte sa buhay. Grabe no. Saludo rin naman ako kay Neneng B dahil kahit bata pa siya, nagtatrabaho siya talaga para sa pamilya niya, para sa kanya. At ngayon isa ng viral food sensation mula sa simpleng Pero sa nakikita ko naman, maayos na naman siguro si Neneng B dahil sikat siya sa social media, pinipilahan ng kanyang mga paninda. Siguro it's time na rin para kumuha ng si Neneng B, tindahan mismo para wala siyang pangamba kapag dumating yung clearing operation. Legal, ika nga. puhunan. Ngayon ay nakakabenta na siya ng 200 sandwiches kada araw at kumikita ng higit 114,000 piso kada buwan. At eto nga pinapakita dito na net income ni Neneng B. No, ano tayo dyan? Hindi ko kokomentan yan dahil sa kanya yan. Wala akong say dyan. O mas malaki pa dito dahil At good for her. sa aking pagre-research ay hindi lang isa ang pwesto ni Neneng B at hindi lang sandwiches ang binebenta niya. Meron tayong cheese mayo. Oo nga, nakita ko rin sa ibang mga food vlogger. Meron din sa ngayon na alam ko meron paninda si Neneng B na waffle naman. Ang dami niyang mga tinitinda sa Carriedo. Ang balita ko nga silang pamilya na nagtitinda sa Carriedo. Correct me if I'm wrong. Pero yun ang nababalitaan ko. Kaya may mga iba't iba siyang mga tinda. Tama ba yung ginagawa ko? Opo, tama po. Okay, okay. Tapos next naman natin ay ketchup. Pero hindi ko pa natitikman yung hotdog ni Neneng B. Hindi ko alam kung bakit nag-trending dahil sabi nila masarap daw pero hindi ko pa natitikman yan. 50 pesos to. Kasi nang pumunta pala ako nung nakaraan dyan, wala si Neneng B. Kaya hindi ako bumili. Dahil pala kay Neneng B 50 pesos na nakakailang kang benta sa isang araw nito, Neneng B. 300 to 200 po. Grabe, Dami. tapos naubos yun ng mga 12 na ng gabi. Opo, mga 10 po. 10 p.m. ubos na yun. Pero Mga 200 to 300 lang pala.
Kala ko pa nga mga 1,000 dahil sa dami ng mga pumipila lagi kay Neneng B. Pinipilahan ka talaga, no? Ipapakita ko ang example computation sa business ni Neneng B. Bakit ko nasabi na 100,000 piso ang kinikita niya o mas higit pa. At fast forward natin dyan dahil wala naman tayong say sa kinikita ni Neneng B. Wala akong ano dyan, mako-comment. Good for her na kumikita siya para sa kanya at sa pamilya niya. Pero it's time, kung ganyan nga, ito yung pinapakita dito na ang laki ng kinikita ni Neneng B. It's time na kumuha na nga siya ng pwesto kasi unfair naman sa mga nagbabayad ng tax. Then unfair din, tulad nga dati sa clearing operation natin, mga kabungis, share ko na lang rin. Kunwari, etong Pure Gold nagtitinda. Then, merong illegal vendor sa pwesto ni Pure Gold. Siyempre, yung tao pupunta kay illegal vendor. Hindi na dito kay Pure Gold, which is nagbabayad ng tax. Kaya unfair kay Pure Gold. Ayan, example ko lang yan. Kinukwenta natin. And ayan mga kabungis, fast forward ko na nga dahil nga no say nga ako dito sa binibenta ni Neneng B, yung pinagkakakitaan niya. Kung trending at viral ka at pinipiliahan siguradong lagpas pa. At tandaan, hindi lang isa ang pwesto nila sa Carriedo. Pag-usapan naman natin ang Paano kaya no kung anong gagawin ni Mayor Isko dito sa Carriedo dahil nga talaga nga naman ang daming vendor sa may Carriedo. Yung huli nga ang punta natin, nasa gitna na nga rin po yung mga vendor. Which is hindi ako sanay. Hindi ako nasanay na makita yung mga, sorry sa mga vendor natin dyan, nasanay na nasa gitna po yung mga vendor dahil sa clearing operation nga po tayo. Malinis po lagi yung lugar na yun during Mayor Isko Moreno term na laging kiniklearing. Parang pusa at daga nga, ika nga. babalik ni Yorme Isko Moreno. Ngayong bumabalik sa aksyon si dating Mayor Isko Moreno. Eto fake news to kasi hindi pa bumabalik si Mayor Isko Moreno. Tignan nyo naman yung video na to, halatang luma na yung video. At uupo nga, ika nga, sabi ko nga, sa June 30 pa uupo si Yorme. Pero may panawagan na si Yorme sa ating mga chairman, sa ating mga pinuno, na umpisahan na yung pag-aayos dito sa Maynila. Ang hirap din naman kasi magbaback to zero si Yorme. Si Mayora, sana utusan niya rin yung mga chairman na linisin yung mga lugar na dapat linisin para tulungan niya din si Mayor Isko Moreno na total dati sinimulan naman nilang panahon ni Yorme tapos vice siya. Sinimulan naman nila na maayos, malinis po ang Maynila Bakit kaya ngayon sorry sa word pero nadugyot ang Maynila sa dami ng mga basura. Meron nga ako nakitang kanina na post na daming basura, 'di ba? Nakikita niyo sa Facebook page ni Busilak's Diary. Ulala, please follow. Yung mga basura na wala dahil natangay ng malakas na ulan kagabi. Pero kanina, ang dami pa rin pong mga basura. Kaya panoorin nyo yan kay Katambay Official Vlog. I-upload niya yan. Isa sa mga pangunahing layunin niya ay ang paglilinis ng Maynila. Walang santong vendor, sikat man sa TikTok o hindi. Kaya nga yung paglilinis ng Maynila, grabe babalik na yung sigla, saya, liwanag, kapanatagan ng Maynila sa pag-upo ni Yorme. Ilang araw na lang, 8 days. Hilahin na natin yung araw. Can't wait na maupo na si Yorme sa dami ng magaganda niyang gagawin sa Maynila. Hindi lang sa Maynila, sa mga batang Maynila din. Kaya hintayin niyo yan. Ang bangketa ay para sa tao, hindi sa negosyo. Gradable naman yan. Siyempre, mas maganda pa rin kung sila mismo nagkukusa na ilalagay sa tamang sisidlan yung mga basura. Kasi Oo nga, dapat nagkukusa nga. Sabi ko nga sa mga video ko, yung mga nagtataka ako sa May Divisoria, bakit ang daming basura? Kasi nung panahon ni Mayor Isko Moreno, yung mga basura po ng mga vendor po sa gabi,
Pag umaga na po, tinatapon na po nila mismo yan. Pero ngayon, ewan ko lang kung ano ginagawa po ng mga vendor, kung tinatapon po ba nila sa basurahan or sa kuhanan ng basura sa truck, or iniiwan na lang nila. Kayo na lang ang mag-comment. Kinokolekta naman yan. Tsaka maganda yung nangongolekta rin nun yung Lionel. Talagang nakukolekta lahat ng mga basura at pumupunta pa sa mga street para kuhanin yung mga basura. Hindi nga yun nilalabas ng mga tao hanggang wala yung Lionel eh. Pero ngayon, kailangan talagang ilabas yung basura dahil namamaho na rin yung sa bahay. Ilang taon ang lumipas at sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Mayor Honey Lacuna, naging maluwag ang bentahan sa kalye. Marami ang nakapwesto sa bangketa, kalsada at ilalim ng overpass. Isa na rito si Neneng B. Pero Oo nga bakit kaya naging tanong lang naman, bakit kaya naging ganun kaluwag si Mayora? Yung untouchable para sa akin na Divisoria. Kasi pag si Sir Jerry Tobera ng Dagupan Outpost, PCMS Gerardo Tobera, nung siya yung nandun sa may Divisoria na nagbabantay, nangangalaga ng kaligtasan, talagang bantay sarado po yung Divisoria na yun. Then, yung mga sniper, hindi yan makakapasok dahil kilala ni Sir Jerry yung mga taga Maynila at ang hindi mga taga Maynila, bantay sarado, ika nga. Pero bakit kaya ngayon napayagan yung mga vendor, sorry sa ating mga vendor pero napayagan din sila na akupahin yung bangketa, yung kalsada nga naakupan na nga rin, which is hindi naman po safe sa mga vendor din po natin. sa pagbabalik ni Yorme, muli na namang lilinisin ang mga lugar na ito. Si Neneng B ba'y maapektuhan? Ayan, tanong, si Neneng B ba ay maaapektuhan? Tignan natin. Malaki ang posibilidad. Nasa kalsada ang pwesto niya, teknikal na illegal, wala pang business permit o stall lease. I mean is kung anong gagawin ni Neneng B dyan sa kanyang mga paninda. Kung kukuha na ba siya ng sariling pwesto para hindi rin maging unfair sa iba. Paggamat sikat sa social media, wala pang legal na proteksyon. Kung pagbabasehan ang estilo ni Yorme, hindi niya palalampasin kahit sino. Artista, sikat Yes. sa media o hindi. Yes. Kaya maaaring pati si Neneng B ay mapaalis o mapilitang lumipat. Yorme, kontrabida o tagapag-ayos? Of course, tagapag-ayos, basahin natin tong comment dito sa video na nakita natin, na kinokomenta natin ngayon. Para hindi lang ako yung nagsasalita. Ito sabi ni Sir Romeo, ayan yung mga comment. Yan mga comment, ni-screenshot natin. Kaya mura ang tinda niya, wala siyang stall renta at stall permit sa City Hall. At sanitation permit. Pagkain ng tinda niya sa loob ng mga mall, food court, lahat ng food handler may health certification. At sa street food vendor, wala. Question mark naman yun. Dapat ngayon pa lang alamin niya sa City Hall bago mag July 1st na si Yorme na ang mayor, kasi nga di pwede sa kalsada. Baka sakaling bigyan ng linya kung hanggang saan pwedeng magtinda at kumuha ng permit, at importante malinis yung paligid, pwesto, iwasan ang kalat. Ayan mga kabungisnis. Nga pala, oo nga naalala ko. Yung sa may Carriedo, pwede naman pong magtinda sa gilid. Then may mga line po yun na sinusunod, hindi ka pwedeng umalpas, kundi i-clear yung area mo. Ito naman sabi ni Ma'am Kat, hindi naman kontrabida si Yorme. Again, take two. Hindi naman kontrabida si Yorme. Ginawa naman kasi ang bangketa para sa tao at hindi para sa vendors. Illegal pa rin ang mga sidewalk vendors, kaya nga hindi nanalo si Diwata. Sabi ni Ma'am Kat yan. Ma'am Floricel,
Okay yun kasi naghahanap buhay, pero dapat ilagay sa tamang lugar. Hindi natin pwedeng gamitin yun para di sumunod sa batas. At sa kalinisan, no one is above the law. Wika nga. Kaya huwag niya sabihin na ligtas na kan sa patakaran para sa kalinisan. Ayan, basahin pa natin mga ibang comment kasi ang dami nating nakitang comment din po dito eh. Oops. Ayan, panoorin muna natin to bago natin magbasa pa. Ito is last. Kumita na naman. Katulad ng ibang negosyante, tama lang na mamuhunan. Kung talagang gusto ng tao ang produkto, pupuntahan ka. Kung nananatili si Henry C. sa bangketa, magkaka-SM ba? Di lang naman ang Maynila ang inayos at ang pagsunod sa batas mula sa tamang pagtatapon ng basura ang pinakamabuti sa lahat. God bless Pilipinas. Yes, nood pa tayo. Depende kung paano ito tingnan. Kung ikaw ay pedestrian, bayani si Yorme. Eto share ko lang mga kabungis-ngis. Meron din akong tita na vendor sa Divisoria nung panahon ni Mayor Erap Estrada. Siyempre, dumating sa time na nawalan siya ng pagkakakitaan dahil nga nalinis po yung Divisoria. Pero sabi ng tita ko, sobrang saya niya kasi nakita niyang malinis yung Divisoria. Ang ganda ng ginawa ni Yorme. Puro papuri yung mga sinabi niya kay Mayor Isko Moreno. At naunawaan naman din niya at yung mga iba ding vendor na nai-interview natin na talaga nga naman ang linis ng lugar sa may Divisoria nung pinalinis ni Mayor Isko Moreno yun. Dahil nililinis niya ang daan. Kung ikaw ay vendor tulad ni Neneng B, banta siya dahil maaari kang mawalan ng kabuhayan. Pero kung si Neneng B ay makikipag-ayos sa Pero kung lalawakan po ng ating mga mahal na vendor yung pangunawa nila, hindi naman po pwedeng benta ng benta, sasabihin kailangan po nilang mabuhay. Kasi pag mali, mali po talaga. Kaya depende yan, makapag-usap din po kayo. LGU, magparehistro at lumipat sa legal na pwesto. Kasi madali lang naman po kumuha ng permit eh. Baka sa halip na mawala, lalo pa siyang yumabong. Ano ang dapat gawing hakbang ni Neneng B? Makipag-ugnayan sa City Hall para sa legal na pwesto. Yes. Magparehistro sa DTI at kumuha ng barangay clearance. I-level up ang cart at presentation bilang small food business. Malay mo, bigyan pa siya ng stall ni Yorme. Di ba nga, dati sa may Ilaya, si Yorme nagpagawa ng mga stall sa mga vendor sa Ilaya. Dahil yung Ilaya, hindi mo alam kung saan ka talaga lulusot kung saan ka yung mga paninda, kung saan mo babalikan. Pero nung nagtayo si Mayor Isko Moreno ng stall para sa mga vendor, nasa ayos na nga rin po yung mga vendor. Plus, kaginhawaan din sa mga namimili sa may Ilaya. Tsaka hindi lang sa may Ilaya, sa may, Kartilya ng Katimpunan sa may City Hall. May mga stall din po doon. Malay mo, mabigyan siya ni Yorme, matulungan siya ni Mayor Isko Moreno. Gamitin ang social media fame para makuha ang suporta ng publiko. Puso ng kwento. Diskarte at disiplina. Sa lungsod na mabilis magbago, kailangang matuto ring sumabay. Minsan hindi sapat ang sipag, kailangan din ng sistema. Neneng B ay simbolo ng kabataang Pilipino na masipag, madiskarte, at may pangarap. Pero sa mundong totoo, kahit trending ka pa, kailangan mong maging legal, responsable, at handa sa pagbabago. Ngunit may mga komento at balita. Kaya nga meron tayong pamahalaan na dapat sundin din natin. Hindi porke trending, hindi porke sikat sa social media, dapat sumunod pa rin po tayo kung ano yung nararapat. Hindi lang ikaw, give and take ika nga. Itang nagsasabing nagbabayad ng pwesto si Neneng B at ang ibang vendor sa Carriedo. Kaya masasabi ng ilan na legal ang kanilang paninindahan. Sa panig ni Neneng B. And gusto ko lang i-commentan din itong lugar po dito sa may Carriedo. Para sa akin, nung nagpunta ako dyan, malinis naman po. Yung mga nagtitinda, nasa ayos naman po yung kanilang mga basura. Hindi nakakalat. Hindi siya basta aalis sa Carriedo.
Pero ang laki ng pwesto na ito, 2 lamesa. Dahil doon siya nakilala, doon siya sinuportahan ng food vloggers at doon niya nadala ang mga tao. Hindi lang siya ang bumibenta sa lugar na iyon. Dagdag ko lang, sino ba yung vendor dati sa may Binondo? Nakalimutan ko na yung pangalan, Daga ba pangalan nun? Na sikat din yun sa social media ng mga panahon na yun. Then, kumuha na siya ng sarili niyang pwesto para hindi na rin siya mangamba kapag merong clearing operation. Kasi sa clearing operation, yung mga gamit mo, kumpiskado po yan. Hindi po yan tawag na kinukuha. Kumpiskado po ang tawag dyan. Dahil nga po paulit-ulit na lang na bumabalik, which is mali dahil nasa bangketa nga po. Pero kumuha na siya ng sarili niyang pwesto at binabalikan naman siya ng mga parokyano niya. Kasama niya ang iba pang marangal na vendors na araw-araw ay nagpapakain sa libo-libong naglalakad sa Quiapo. Ang hiling ni Neneng B at ng mga tulad niya ay unawain sila, hindi husgahan. Hindi sila sagabal kundi bahagi ng kalye, ng kultura, at ng kalakal ng Maynila. Kilala niyo ba si Henry C? And hindi naman natin nahusgahan dito si Neneng B. Kinokomentan lang natin itong video na ito. Oo, pinakamayamang tao sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Sana all, no? Sana all kamag-anak si Henry C. Matapos masunog ang tindahan ng pamilya nila noong World War II, nagsimula si Henry C. sa pagbebenta ng sapatos sa bangketa ng Carriedo at Raon. Doon Kahit ako nadagdagan yung kaalaman ko niya binuo ang konsepto ng Shoe Mart. Pagbabalik ni Yorme, masasagot ang tanong. Kaya hintayin natin kung ano yung plano ni Mayor Isko Moreno dito sa May Carriedo. At ano din plano ni Neneng B sa kanyang mga tinda kung saan siya pupwesto. Mapapaalis ba ang viral vendor sa Carriedo? Kakayanin ba ni Neneng B ang paglipat sa legal na pwesto? O matatapos na ang kwento ng kanyang sandwich empire? Basahin lang natin tong nag-comment nga rin po. Lalaban ng patas pero dapat nasa tamang lugar. Lalaban ng patas pero dapat nasa tamang lugar yan. Lang ang ipatupad na batas ng mayor at yan ang hindi maunawaan ng kagaya mong siraan at lituhin ng isipan ng mga tao. Hindi uunlad ang Maynila kapag may kagaya mong tao na hindi open-minded. Sa negosyo, pag masipag ka at madiskarte, mag-click ka, pero pag overwhelmed na ang kita, dapat open-minded ka din na hindi pang matagalan ang pwesto na hindi talaga sa atin. The rest, mangupahan dun sa pwesto na dapat mag-click ka ng husto at walang sasagabal. Ayan, sinasabi naman ng mga nagko-comment, malaki na naman yung kinita ni Neneng B. Sana kumuha na rin siya ng pwesto niya. And, ayan mga kabungis-ngis, dito ko na tinatapos ang aking comment. Padala nyo lang ako ng video na kukomenta natin. Maraming salamat po. And please subscribe po kayo dito sa YouTube channel natin na Busilaks Diary. And yung Facebook natin, Busilaks Diary Ulala. Doon natin inilalagay yung mga ilang minuto natin na video sa TikTok tsaka sa Facebook. Maraming salamat mga kabungis-ngis. Ingat po kayo palagi and God bless us all.